Network Entertainment. Hello! Hello! Sa mga nanonood ng video, kitang-kita nyo, the legs are out, mga kaibigan. Hell yeah! Hindi mo alam na deso pa kami dito. Alam. Pero yung may theme kasi yung outfit ko ngayon. Team outfit. Athletic yan na linya-linya. So parang- at leisure, parang ganun. Ang init ngayon. Ang init nga ngayon. So, shorts na lang. Sabi ko kung ma-awkward yung male viewers mo, kasalanan nila yun. Kung mag-wrestle sila sa sexuality. Oo. Diba? Kung di pa na-recognize yung boses, Victor Nastasio ang aming guest ngayon. Our most frequent guest. Tama ba? Si Alexio. ba? Talaga? Pero health-wise, our healthiest frequent guest. The only healthy. Sobrang cool. The only healthy frequent guest. Ito eh. Slick Vic. Uh, GMA's dirty little secret. Oo nga. Ayun nga, sakto kasi na-bring up mo yung GMA's dirty little secret kasi si Vic, signed Sparkle artist. Siya sa Comedy Manila, siya talaga yung tumahak into the proverbial showbiz. Yun yung topic natin ngayon, showbiz. Oh, talaga? Yung topic natin. Parang hindi siya yung nag-suggest eh. More importantly, sinasabi kasi ni Vic, na magandang pag-usapan sa larangan nating stand-up comedians na live performance tayo. Necessary pa bang tumawid ng showbiz or enough na yung... Ganda. Ang Diba? seryoso naman ng topic nyo. Nagiging lang. Ikaw nag-suggested word per word. Ganito lang kasi yung mga typical guests. Nag-ano lang. Ganito yung mga Kunwari, typical guests. Akala ko comedy podcast ito. Ang seryoso nyo pala, no? Hindi ba... Akala ko clowns lang kayo. Tao rin Grabe, pala kayo. nakaka-pressure. Sabihin mo nakaka-pressure. Kailangan mo sabihin nakaka-pressure. Nakaka-pressure kasi hindi ako nakakatawa eh. O kaya kung dark comedian, doon kayo humuhugot sa loneliness. Wow, parating ganun. Anyways, pero magandang point to bring up. Kasi, nung tayo'y nagsisimula pa lamang, na hindi natin alam na posible palang magkaroon na purely yung purely artistic endeavor mo na primary endeavor mo, yun lang na stand-up comedy. Tapos, wala na yung iba. Dati akala mo may gagawin kang iba, tapos tsaka mo papasikatin yung stand-up, mga ganong klase. So, kaya dati, di ba, kung ano-anong mga showbiz pinapasok natin, nag-host ka ng shopping, nag-host ako ng PTV4, di ba? Actually, isa sa mga first commercials nakita si Red, yung commercial ata ng Goldilocks ba yan? Yan yung pinakauna. Sige, sabihin mo. Nakalimutan ko yung... Whatever, alam mo eh. Hindi ko alam talaga. Okay. Basta yung gutom na malaki. Tapos syempre si Red, yung gutom na maliit. Tapos mamalit na babae. Gutom na sakto lang. Tapos nandun si Epi Kison. Tapos gutom na malaki. Tapos si Red na may 2 kutsara. Matagal sinut yun. Yes. Yung gumaganon ako. Bakit Kasi Epic Ison. Hindi ko alam. Basta yung middle guy. Mag-expound ka doon, Red. Saan? Pagkatapos nitong OBB. Nga pala. Unnecessary OBB. Ayun, galing mo na paalala mo yung format ng show. Ako yung Bret Hart nga ng podcast. Akala- Ako yung nagko-control ng match. Akala ko ikaw yung special child na matatalas yung memory. Pero yun talaga eh. Sige. Humingiti lang ako, hindi ko na nagigets yung mga reference. Mga wrestling. Di yung wrestling. Di ba wrestling? Wrestling ba yun? Si Bret Hart, di ba? Bret Hart. Oo nga naman. So, okay. So, necessary pa ba mag-showbiz? Ang sagot is hindi. Thank you so much, mga kaibigan. Salamat. Oo, thank you. Akain ako. May show si Victor sa tawag doon, March 23. 22. 22. Tayo na mali pa. March 22 sa Insular Life, Alabang. Pare. Yan. Tanghalang Haribon. Napakaganda ng theater na yun sa mga paborito kong theater. I went there once as a doorman. Kako ganda. Once? Yeah. Talaga? Hindi ka pa nagpa-perform doon? Di pa. Ew. Yun na, matatap na natin yung South Market, no? Oo. Kasi si Red, parang no? I love the Team South. South. Oh. King of Sa the mga South listeners dyan. King of the South Bili kayo yan ng si Red. ticket. Wala, lumipat na akong Pasig eh. Pero the best talaga pag ramdam mo na parang merong kinship ka dun towards sa... Pag mga taga-South. Hindi kasi pag andun ka, parang malapit lang siya sa mall na tinatambayan mo halos every week dati. Tapos, Anong tinatambayan mong mall? Alabang Town Center. Tapos doon din ako nanonood ng sine malapit sa Commerce Center. Tapos pag may kailangan kang bilhin ng mga
mga toys or mga hobby-hobby, nandyan lang yung festival mo. So parang, alam mo yun, naramdam mo yung homeness nun and everything. Ewan ko sa'yo, ba't ka may affinity ka ba sa South? Sa Alabang? Oo nga eh. Mr. QC for life? Ang cutie ng QC. Never umalis ng QC to eh. Di ba? Oo nga eh. Lahat ng tinirhan mo, QC. Lahat. Oo nga eh. So, yun nga. Gusto ko i-introduce yourself ko sa South Market. Kumusta ba dyan? Alam ko na sa South yan, wala kayong mga bar eh. Wala kayong mga bar. Wala. Small bars. Oo. Small bars. Nagsasara Mga ano lang kayo sila dyan eh. nagsasara sila maaga mga 10 p.m. Hindi naman. Bahay-bahay yung gimmick nila dyan eh. Bahay-bahay. Mga ganun. Small bars. Naalala House ko, lang tayo, bro. nung House. punta ako sa Sukat dati, sabi ko, boss Sukat, sabi niya mga XL yan, sir. Ano? Hindi ko gets. Pagsakay ko lang taxi, sabi ko Sukat, sabi niya, anong Sukat, sir? XL? Hindi niya sinabi yun. Sinabi niya yun, Hindi dude. niya sinabi yun. Sinabi niya yun. Tapos tumawa kaming dalawa. Tapos nag-high five kayo. Tapos naglaplapan kami. Yun, mas likely pa mangyari. Feeling ko hindi nangyari yun. Naglaplapan lang kayo. Nagtinginan lang eh. No? Boss. Naglaplapan lang. Boss. Pero South, di ba parang, yung tingin ko rin dyan, mas progressive. Di ba? I guess so. Ewan ko. Di ko alam eh. Well, mayaman yung neighborhood Blue na yun. State. Parang Blue State yung ano eh. Kumbaga sa states, parang Malaki Blue yung State South eh. Pero ano specifically Alabang, mayaman yung neighborhood. So, Oo nga eh. ayun, Kaya nga masarap yan. nauso din yung Alabang girls, di ba? Oo. Meron bang ganun? Andrew E. Andrew E. Tingnan mo. Oh. Inaano niya, sinistereotype niya yung Alabang eh. Pero totoo lang, marami nga namang Alabang girls. Okay. Pero hindi naman tayo unfamiliar sa dati nag-show tayo sa Bugsy sa 19 East. diba? Actually, so dun sa ano yun? Hindi pa Mulito yun eh. West something? Westgate. 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 Tapos meron pa tayo isang bar na inaanohan dun eh. Nag-special ka dun, di ba? Sa Mulito. sa Mulito. Ano pa nun? Sarado na siya eh. It's, Sarado na pa. sarado na siya. Wala na pala eh. Rib shack siya na something. Okay. Joe's Big Plate. Yes, Joe's Big Plate. Sa Mulito. Daming tao dun. Oo. Grabe. 30 people watched. Malaki. Max capacity naman niya 50. Okay. So, okay naman pala. Solid. So, yan. Mga South people. Nood kayo na show. March Pero yung 22. capacity doon kay Victor, 600 eh. 6 ba? 5? 500 pala, sorry. 500. Kinabahan ako lalo. Laki pala. Kala ko parang most lang siya eh. Maganda yung theater na yun. Manood kayo. Kung honestly sa South, isa yun sa mga best experiences. Kasi yung theater na yun, hindi siya masyadong kilala. Kasi wala siya sa mall, wala siya sa outside siya ng foot traffic and everything. So yung mga tao pupunta na, wow, may theater pala rito. Tapos makita nila ang ganda ng theater, hindi siya durog. Alam mo Oo yun, nga eh. maganda yung pagkaka-keep up sa kanya. So, Saka maraming parking syempre. maraming parking. Syempre, dyan. taga-South. Dekotse lahat dyan. Pare. What's a jeep? What's that? Yeah. Ganyan na sila. Totoo, walang jeep yata sa Pilinvest. Cars and flip-flops. Alabang life. Huwag lang kayo magchinelas. Hindi kayo papasukin sa theater. Pero ganun. Nagmamall kami kasi ganun eh. Naka-flip-flops lang. Flip-flops. Kailangan mas, kung gaano ka ka-chill, mas maangas. Kaya Oo. minsan nakasando lang. Tangina Ay, naman. manood ng sine, nakasando. Pare. Kasi home eh. Home sila. Homey eh. siya. Homey siya eh. South, taga dito kayo. Alam mo yung mga Gold nasa Town. power plant na nakapambahay lang. Ah. Na parang power move na. Na parang, Ba't nakamaong kayo? Iakit lang ako dito sa Tower Oo nga eh. 4. Dito Di ko alam lang. mga tower doon. Di ako taga doon. Halata tayo taga-edades, bro. Yeah, Edades. Ano yung mga building doon? Sino ba si Edades? Amorsolo. Hindi Mga ko alam. bayan, bakit may edades doon? Hindi ko alam. Parang classmate lang eh. Parang age. Ano yung edades mo? Oo nga eh. Yung iba, Amorsolo. 50. Rizal, Amorsolo Edades. building, bro. Oo. Meron pa isa na nalimuto, Hoya ba? Or something like that. Yung mga artist yata. yun, Artist di ba yun? Oo, hindi ko alam eh. Pero yan, yung mga taga-power plant. Punta rin kayo, Alabang. Lahat kayo. Sarap. Ang sarap ang sarap ng, pero ang maganda dyan, pag nag-South show ka, natatap in mo rin yung mga taga Santa Rosa, San Pedro, Laguna. Oh, Cebu. Malapit ka naman sa airport. Pero Santa Rosa, Manu Valley. Nuvali, yan. Santa Rosa. Manu Valley, bago matulog. Bro. Ikaw, North ka eh, no? North din ako. North, Pangasinan. Sa Anonas ako eh. Ay, yung originally, Pangasinan. Sobrang north na yun. Kami, Apari eh. Talagang dulo eh. Talagang North eh. Di ba Tarlac? Pero Tarlac, North eh, no? to relate lang sa episode natin. Like, kailangan ba mag-promote sa Showtime para makabenta ng ticket? Diba? Diba eh, no? Yung talaga iniisip ko kasi, diba, parang ginagawa ko naman yung mga ginagawa ko. So parang kailangan mo pa bang mag-showbiz?
Meron bang interlap? Anong tawag doon? Pucha. Overlap? Oo. Overlap. Dahil sa Intersection. init. Dahil sa init to eh. Oo nga, init eh. Interlap ang pucha. Between, kunwari may fans ba tayo na walang pakialam sa showbiz? O lahat ng fans natin? Di ba? Maganda siya isipin eh. Totoo. Kasi meron akong mga kaibigan or kunyari, kami ni Chi, hindi naman kami ma-showbiz. Oo nga. Parang ganun eh, di ba? Wala kayong TV. Oo, wala kami TV. Pero ma-fans kami nanonood kami ng live gigs. Di ba? Mga gig natin. So, ganun ba yung fans natin? O may I think malaking part ng fan base natin is that. And then, napapansin ko din na I think ibang aspeto rin yung... So, pag dinefine natin showbiz at yung mainstream, ha? Kasi technically, show business pa rin tayo kahit paano. Pero yung showbiz na talagang ABS-CBN, mag-TV show ka and everything. Feeling ko meron kang part din ng fanbase mo na ganun. Pero sa set na yun, small percentage lang yung pupunta sa show at bibili ng ticket. Yun. Makes sense. May mga tao talaga na, kumbaga undeniable na, kunwari, ito yung matagal ko na siyang analysis paralysis eh. Ang biggest draw sa Comedy Minis tayong apat. Ako, ikaw, James, tsaka si GB. Tsaka si Adren. Dito siya eh. Ay, sorry, Adren. 10 tickets sold, by the way. Wacky Doers. Putahin na ninyo. Nice! Ayun. Dami na, hindi kasi sa taxi yun. Ganyan lang mentality tayo. Positive mind. Kasya kung mga clown. Pero, Hindi kasya dito yung 10. Sige pa ba? Oo nga. Positive mindset lang. kung nag-set na lang tao sa putang ina Sana sa parking lot sa ng- Avanza ka na lang nag-set pare. Standing room ka sa Avanza ngayon. Layo ng comparison. Hindi mo lang ibang bar na maliit eh. No? Avanza. Saka nag-show sa Avanza pare. Tang-ina ko yun. Okay. Sorry. So parang tayo yung apat na I think pinaka maraming shows na ginagawa at maraming tickets din na nabebenta. Pero not necessarily din na pag nakita ka ng mga, lalo na ngayon ang dami ng social media, ang dami rin sumisikat na iba, like sila Ansis, sila Baos, si Isa, 'di ba? So parang ang dami nilang nagkakaroon din sila ng fanbase, nakakapuno sila ng show. Pero So LGBT na rin dapat tayo. ready na ba kayo mag-transition? puro bakla ba yung example ko? Sino ba Okay. hindi bakla? Si Leland, no? Si Leland or sila Chan, ganyan. O kahit sila Andren, saka sila Alex. Si Roger, pare. Si Roger. Last na ni Roger. Si Roger. Oo nga. Pero ang akin, parang malaking contribution pa rin na tayo yung since 2008, 2007 na nagpo-perform eh. So, kumbaga parang nagkaroon pa rin ng parang, okay, sila talaga yung credible. Parang may credibility tayo na higher than the others. Parang ganun yung feeling ko ah. Kaya minsan parang, okay, mas marami silang followers, mas marami ng views. Pero pagdating sa ticket sales, alam ng mga tao yung... Kasi hindi naman nag-translate na porket follower ka, ticket buyer ka. Yung nga eh, no? Minsan, follower ka nga kasi nanonood ka ng content na libre. Oo. 'Di ba? So, pag ganun, yun yung... Ganun siya ka-potent na... Pag talaga nag-follow siya dahil nanood siya ng show mo, ibig sabihin, tested ticket buyer na to. Oo. 'Di ba? Pero paano kunyari si Andre? May binibenta ka show, di ba? Pero lumabas na siya pagkatapos itong Hindi episode. Next week to eh. So may show ako sa BGC Brick Wall. March. Sa March 14 ba yung third? Sa Friday. Tingnan mo, di mo alam March sarili mo 14. show. March 14. Ah. So, nanood kayo Yun, guys. kayo nun. Tapos after nun, 22. Sakto, 22, sakto. tama. So, Birthday, parang kunyari- birthday ko yun. Kunyari Para ikaw, maalala nyo. lumabas ka sa... Batang Batang Quiapo. Quiapo. Oh. Oo. Feeling As- mo yung fans mo na kilala ka, mas likely silang bumili dahil yung parang ganun, yung fans mo mismo, My case lang kasi your hindi ako- case, oh. hindi O kunyari, kahit Goldilocks din. Diba? Yung gutom lasing. Parang may ganun ang commercial. kasi yung fans Parang ko yung fans mo ba parang, uy, meron na siyang brand o meron siyang TV. Mas manonood na ako ng brick wall niya kasi. I Tingin mo think may ganun? no kasi ang mga fans ko talaga again yung mga fans ko talaga yung mga I mean this with love parang mga incel na hindi galit sa babae. Yan yung mga parang fan base ko like gusto nila ng dark jokes, dark humor. So if ever makita nila ako like okay, may commercial happy kami for you pero like the only reason I don't think they me- would leave you. Yeah. Pero hindi rin siya That's factor na parang, mas manonood. Pero I think hindi siya para sa ano. So,
nangyari to, nagkaroon kami ng discussion with sila Enrique Hill, close friend Enrique Hill. Tawagan mo nga, tawagan mo. Close mo, gusto mo FaceTime ko Si ngayon. FaceTime mo ngayon. Abroad siya. Si ECE. Si Easy. May tawagan na kayo. Hoy, Redman! Gusto Redman? Bago ako nag-sign sa aking multi-million deal with Star Magic. Hindi, joke lang. Walang pera. Tawag doon. Parang nagko-consult ako. Tapos parang after ng Big Bird, kami ni Nico, nung kasama namin sa movie din, kinukuha kami sa Batang Quiapo. Ako tumanggi, tapos siya tinanggap. Tapos parang nung kinuwento ko to sa manager ni Enrique at saka Enrique, parang di na nagets. Ba't tumanggi ka? Parang ganun. Sabi niya parang TV pa rin malakas kasi bro, kung gusto mo mag-show sa probinsya, gusto mo mag-tour sa mga ibang bansa, maging undeniable commodity ka eh. Kasi parang may TV show ako eh. Nandito ka sa Batang Quiapo eh. So, meron kang exposure na hindi mo naka-quantify. Tapos, global siya. Malakas pa rin. Tapos, even with brands din, may credential ka na parang, nasa TV tong taon to. Oo nga. Parang ganun yung dating. So, ako pero hindi ko nakikitang nanonood ng Showtime yung mga bumibili ng ticket ko eh. Alam mo yun? So, alam mo yun, Ang dami mga na-offend ngayon. Tapos ang dami pinatay na yung ang dami pala. Red, actually, 50% ng audience mo nanonood ng Showtime. fans. Alam mo yun, parang sasayaw ako, bila na lang. Parang yung point mo, ibang market siya. Iba. Hindi ko alam kung... So, gagawin mo siya for a total, kung magbebenta ka ng ticket, hindi siguro yun yung kailangan mong gawin. Or makakatulong siya, pero hindi ganun ka-potent. Pero kung gusto mo maging visible, kung gusto mo magkaroon ng credential, tataas yung stock mo, mas visible ka sa mga places na hindi mo usually teritoryo, I think yun yung... Pero yun nga, sabi ko nga, kung sumikat ka man, anong klaseng show ang gagawin mo sa probinsya? Oo Sasayaw nga, ka ba o mag-stand-up ka? Unless, like, Diba? Actually, no? Diba? Yun eh. si Rems lang ata gumawa nito. Like, have you guys... Fiesta? May fiesta na kami. Naging TV famous ba kayo for your stand-up? Hindi. Yun, I guess yun doon magtra-translate yung ticket sales kung Pag TV. So, showbiz plus nasa showbiz kayo. Doon ka talaga kilala. Oo. Tama. Parang si Rems nga. Tama. Parang si Rems. Kahit yung mga Vice Ganda. Kasi naman kunwari kung may Enrique Hill Mall Tour tas nag-stand up siya, puta mabuburat siguro yung mga tao eh, di ba? Sana yung kilig! Si Vice Ganda nga yung example, no? Kasi as Stand-up siya sumikat. Alam mo ba, pumunta siya dati sa Mother Goose, Pangasinan. Si Vice Ganda? Tapos nag-set siya doon. Talaga? Oo, nung di pa siya sikat. Wild. Dude, nag-destroy siya. Sobrang lupit ni magaling siya eh. Inasar lang niya yung mga teachers eh. Di ba panalo ka agad Panalo yun, ka agad. Sigawan kami lahat eh. Like, Pero mahirap yung hindi ka kilala tas nang-ookoray ka. dude, Di ba? medyo pasikat. Like, kilala siya. Pero hindi ngayon. Pero hindi. Hindi yung like ngayon na Oo. number one Oo. star, di ba? Oo. Yeah. Sumikat siya kasi as a gay comedy bar comedian. I think siya na pinakamalapit, I guess, na stand-up. Parang ganun na nga. Oo, no? And even then, parang isang beses lang siya nag-show. Isang beses lang siya nag 1 hour special. Okay. 'Di ba yung parang yung Jessica Soho controversy. Yung nag-araneta siya. Oh, yeah. Tayo kasi parang gusto talaga natin Yun gawin natin parati. stand-up eh, no? Oo. So parang, nga, yung point mo na, okay, sisikat ka sa TV. Pero Iba siya. Kaya nung, di ba dati, magkasama tayo sa Kanye West concert. Tapos parang nakikilala ako o tayo as stand-up. Iba yung kilig at tuwa ko versus pag tinatago ko shopping. Yeah. Hindi naman sa binabaliwala ko yun or hindi ako thankful. Pero iba talaga yung parang, shopping, parang, okay. Pero pag stand-up, parang gusto mo, anong show ka nanonood? Ganyan, Oo nga, tama. Oo nga, no, actually. Di ba? Parang may kinship kayo. Parang taga-South na rin kami lahat. Pero tama. Parang ano rin, hindi naman sa inaano ko yung Big Bird. Pero pag sabi, tite, ganyan. Matutuwa akong ganyan. Pero kapag sinabing, nanonood ako ng show mo sa Samsung Performing Arts Theater. Talaga, saan ka na po? Alam mo yun, mga ganang klase. Na-enjoy mo ba? Ganyan. Mas may pakialam ka kasi, ano yun eh, hindi lang siya racket for you eh. Buong buhay mo siya eh. Alam mo yun, di ba? So, parang mas may pakialam ka sa feedback niya kaysa dun sa something na, kinas ka lang. Alam mo yun, di ba? So, ewan ko, baka hindi na talaga, parang racket lang talaga sa atin siguro talaga yung... Pera. Oo. Ikaw, may mga hindi naman sa may opportunities ka ba na? Di ba nag-VTR ka? Yeah. Meron ka bang opportunities? Alam mo yung gig ni James? Yung Billboard sa niya? San Miguel? Nag-audition ako para doon, pare.
Sabi nila masyado kang mukhang tunay na lasing. Yes, kasi kaya Sabi, hindi naman ganito ka-accurate, guys. Operational na. Amoy na amoy eh. Oo nga. sabi nung director, method actor ka ba? Ba't amoy lasing ka na? Tapos di rin natanggap si Alex. May point si Red nun, dapat di kayo mukhang unhealthy eh. Hindi talaga. Pag beer brand. Kahit anong brand. Yeah. Nalaman na namin na si James yung makukuha. Kasi mga 7 beses na siyang pinabalik eh. Oo. Para okay. Ito yung napag-usapan namin ni James sa kumakain kami ng halo-halo nun sa Eastwood. Pare, very memorable to. Sa Eastwood. Siguro mga 10 years ago. Uh-huh. Yung parang sinabi niya na dapat alam mo naman si James, di ba, pag nagseryoso siya talagang Oo, grabe. dapat makatch natin tong wave na to kasi yung comedy sa Pilipinas may mga waves lang yan tapos dekada. Siyempre nare-rephrase ko na. Sabi niya parang dati kasi mga Tito Vic and Joey tapos si na Vice. Tapos dapat Sinusunod. ito na yung next. Oo, parang ganun. So parang na niya yung ganun. Ngayon nga, parang nagkakatotoo na yung with Cool Pals, di ba? Grabe. Grabe sila ngayon. May billboard na siya. So parang ganun niya kailangan tayo next wave. So siguro, wish natin na ganun ka-effortless lang. Sana. Pero kasi ang hirap din na pupunta ka doon tapos ikaw mag-a-adjust. Nga. 'Di ba? Yung analogy ko 'yan parang kanya-kanya tayong mayor ng lugar natin, 'di ba? Yes, Kanya pupunta ako dito, ikaw mayor dito. Oo, Ganun. mag-a-adjust Pag ako sa'yo. mag-guest ka doon, parang sila yung mayor doon tapos ka lang, hindi ka alam mo yun, hindi ka timon as stand-up comedian. Kumbaga, ikaw yung babatok-batukan, ikaw yung, 'di ba? So parang Yun din yung ayoko din na way. Kaya rin kahit dati, sobrang pili ka rin lang sa mga racket na pipiliin mo. Talagang pinaprioritize mo kung ano yung gusto mo maging. Parang doon ko rin na-realize na, nga, stand-up. Parang meron siyang na-reinforce sa utak ko na kung ano talaga yung gusto ko. Kasi after ng Big Bird, ang daming offers. Tapos yung siguro mga 2 movie offer, tinanggihan ko kasi dahil sa schedule. Pero yung sa Batang Quiapo, parang ako dun, parang, kago, consistent gig to, na maganda exposure, ganyan. Tapos parang naisip mo agad, hindi ako makakapag-tour. Nag-tour tayo that year, yun diba? nga So parang, na lang, Danes na. Tapos di ko na inalam yung detalye kung magkano or whatever kasi puta baka 1M pala per day. Yung pala, no? 200K po ito per day, tatanggihan nyo. Pero Ganun. ano yung thoughts ninyo? Ano kaya sa fanbase ninyo? Like, ano yung tingin nila sa inyo? Like parang, nag-sell out na to. Ano kaya yung pwede nyo gawin? Wala naman sigurong ganun. Like, I think din maganda sa fanbase natin no? Medyo understanding sila of, well, most of it na okay, gets nila na pag tumanggap ka na ganitong movie, hindi siya yung tipong sellout, more like parang, tinatry nila and everything. So I think forgiving, parang wala naman yata masyadong nagsasabi ng ganun. Siguro kung hindi na tayo nag-stand up, 'di ba? Ganun naman yung sellout yung parang ginawa mo lang stepping stone yung isang bagay tapos nung sumikat ka na kinalimutan mo na. Pinalimutan mo na. Yun ang sellout. kasi, again, very western to. Napabad trip dati si Louis C.K. Kung may nakikita siya mga artista, tapos nagsa-stand up lang. Kasi yung buong cast daw ng Heroes, nalala mo yung sitcom na Heroes. Hindi sitcom yun. Yung TV series na... May powers sila. Nag-stand up sila lahat. Punta sila sa Comedy Cellar, tapos nagsinubukan nila mag-stand up sa live crowd Talaga? Tapos tuwang-tuwa si Louis C.K. kasi lahat daw sila kumain ng tayo. Kaya talagang, it's not that easy, is it? So, yeah. Minsan may ganun. Minsan di ba may mga mainstream guys na nag-open mic sa atin tapos they won't do so well after ng initial reaction. Yes. Uy, artista to. You have 2 minutes daw after that, okay, sending wala na. jokes. Parang yun. Hindi man ako natutuwa. Pero natutuwa ako, na-reinforce din sa utak ko na okay, may skill pala ako. may Kasi skill. It hindi naman takes porket may charismatic na person na sumampa dito, di ba? Nakaka-validate din lang. Di ba? Pero may mga iba daw na sabi ni Louis C.K. na magaling talaga. Like si John Mayer, sinubukan niya mag-stand up Tapos nag-destroy lang daw siya Magaling nga talaga si John Oo Mayer. nga, sabi ni Dave Chappelle. Sabi niya malaki din titi niya. Does this guy have everything? Grabe. Si Saan John mo napakinggan Mayer. to? Sa Opie and Anthony featuring Louis C.K. It's an old podcast na wala na ngayon. Kasi na-found out na racist pala yung isang host nila. Tapos nagde-date ng underage girls. Di ko na pinapakinggan yung podcast. Hindi mo na pinapakinggan? Di ko na. Talaga? Oo. Parang nakasave siya sa Bakit? library mo. Favorite podcast ko yun dati. Ba't di mo saklap na pinakinggan nung nabasted siya?
Hindi, naghiwalay na sila kasi they found out na pedophile yung isang kasama nila. So wala na sila. Okay. Parang mangyayari sa bago matulog. Baka ma-discover ako na may child porn. Nag-go over your Tsaka head lang racist. yung joke ni Victor na nabasted siya nung Oo nga, no? pinipedophile niya eh. Yun yun. Shit, sorry. Masyado kang seryoso eh. Masyado siyang fending off the cancellation eh. Masyado ka nag-disclaimer sa Oo nga, hindi yan totoo. Masyado siya natakot. Yung pa, isa pang factor din yun. May certain type of behavior na ina-expect ng tao sa'yo pag TV actor ka eh. Yes, kaya nga Vic, sobrang favorite ko yung ginagawa mo. Yung dinudurog mo lang talaga yung mga haters mo eh. Itong bobo na, like basically, itong bobo na to, nag-i-English ka pa eh. Like, yun yung gusto ko. Mga brutal, pare. Kasi may mga ibang tao, di ba, parang lalang eh, yung beanie. yung image, yun, ano? Like every time nagpo-post si Vic, God damn, Vic. Di ba issue yun ngayon na, snub si ganyan, snub si ganun. Saka parang, dude, minsan pagod yung tao eh. Alam mo yun? Hindi naman parating... 24/7 kayo nasa harap ng camera. Parating, talaga! Ginawa mo yan para sa akin! Ganong bullshit. Tsaka ewan ko, baka pag na-TV ka or mainstream ka, mas maka-attract ka ng mga ganung walang boundaries na tao eh. Ayun, sa totoo lang. Kasi yung mga... Kasi meron na nga tayo ngayon eh. Paano kaya kung TV pa, di ba? Oh. Hindi, tsaka yung mga lumalapit sa akin, medyo nagpapaalam pa eh. Yeah, Alam mo yun, yung parang, okay lang ba? Yung may ganun. Pag nung natin nagsiserye ako, talagang yung gaganyanin ka. Ganun. Bastos Ganun sila, pare. Oo, pare. Kasi parang obligated ka. Parang ganun. Ako ay audience member. Obligado kang i-please ako ngayon. Parang ganun yung dating. Parang ano nga siya eh. Parang, in a way, kasalanan din nung ano eh. Parang ganun kasi yung mga... Training nila, no? Tsaka parang, ine-enable din. Kaya natutuwa ako dun sa mga Lea Salonga, di ba, na may pinagsabihan siya. Yung pumunta siya sa backstage, may sumunod. Tapos pinagsasabihan niya na personal space naman kasi dressing room ko na to eh. Tapos parang nag-away na sa comments na. Yung iba pinapagtanggol siya na wala kasing personal space sa Pinoy. Yung iba naman parang kung walang fans. Pero nga, si Lea Salonga kasi paying din yung audience na sa theater. Mismo. So I guess yun yung difference eh. Pag paying yung audience mo, parang not as ano ka na parang every time makilala ka, parang baka ito yung nagpataas sa ratings ko. Ako So, kaya usually, nag-insist talaga ako may meet and greet after. Parang, yan, bibigyan ko kayo ng time, pumila kayo. Meet and greet tayo, picture tayo, ganyan. Kasama na to, hindi yung kailangan bayaran to sa ticket nyo or whatever. Diba? Kasama na siya sa show. Parang yun na yung time na bibigay ko sa'yo. Pag ako, inabangan mo pa sa labas, tapos sinundan mo ako sa kotse ko, yun, pwede na ako magsabi na, dude, nag-meet and greet na tayo. Okay na, di ba? So, sobrang bait kaya ni Red sa mga fans na di kaya, nagpapapicture siya. medyo Tatanggol na nga kita eh. Kasi may isang fan dati nagpapapicture sa akin. In-snub lang niya pa. Hindi ako. Kailangan ginawa yun. Recently lang, kumakain kami dyan sa may sa biryani chicken lang dito malapit. Puta, may naglibre sa amin eh. Ay, pucha, solid. Solid siya eh. May mga solid na ganyan. Meron din mga ganun na talagang, naalala ko talaga kumakain kami sa food court sa SM. Makati, sa baba, sa may grocery. Tapos, so nandun lang kami sa parang bench, di ba? Tapos, andun airmats ko, tsaka ako, kumakain kami. Tapos bigla nilang may guy na, hindi nagsasalita nakalabas na yung camera niya, nakagayon lang siya sa akin. Katabi ko, kasi yung mukha niya nilagay niya dito. Tapos, nag-end siya. Tapos parang, tapos nag-nod lang siya, sumalis na siya. Tapos ako parang, kung magpapaalam ko, papayag naman ako eh. Pero alam mo yun, di ba? Parang grounds for an uppercut na yun. Oo nga. Hindi ka na makakariyak. Anong ginagawa nito? Sabi lang, may naka-photo na and everything. Hindi kasi, di ba malay mo, may si Raulo pala siya, may kutsilyo. Di ba, di mo naman alam eh. Defensible siya eh. No? Yun yung mga trip ko sa YouTube ngayon eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may pinagdadaanan akong personal. Yung mga binabaril. Paano binabaril? Pero they had it coming. Kasalanan nila. Yung mga, ang tawag doon, find around and find out videos pa. Fuck around and find out videos. Yung gano'n. Pero mayroon silang sa Texas, yung hold your ground law. Na parang pag may lumapit sa'yo tapos na-threaten ka, pwede mo nang barilin. Ang lakas nun ah. Fuck, dude. Tapos yung mga comments, huwag mong gagawin yan sa Texas. Yung mga gano'n. parang dito mo gawin sa Davao yan. No? Parang parang mga gano'n. Parang mga gano'n. Pero, kung naisip ko rin, kasi tinanong natin ano yung showbiz, yung original talaga na showbiz, yung mga yung mga tayo eh. Kasi wala naman TV nun eh. ito. So yung mga circus,
Totoo. Yung mga naglalaro Yun ng... ang show business. Yung mga nagpe-play ng Shakespeare. Yung mga two-headed freaks. Mga ano yan, P.T. Barnum, mga ganun. Taong gagamba. Oh, yung mga strongmen, tapos yung barbell nila yung bilog na malalaki. Totoo. Oo. So yun ang dating showbiz, no? Tapos, ewan ko. Hindi, kasi feeling ko, Nag-iba na rin. Pati nga yung term na artista, masyado lang nakakonect sa mga taong nag-appear sa TV shows sa movies eh. Nalala ko dati, nag-movie ako ng Only Life. Tapos may nag-message sa akin na, uy, grabe Red, artista ka na. Tapos naisip ko, ngayon lang ba ako artista? Kasi matagal na ako nag-stand-up eh. Pet peeve ko yan eh. Artist na ako matagal na eh. Yung artista ka na talaga. Talaga, artista ka na talaga. May nag-message pa sa akin dati, former boss ko, nung lumabas yung Amazon. Parang, wow, you have landed. So parang dahil lang nakasama mo sa camera si Vice Ganda, you have landed. Tsaka Ang dami mong racket sold ko out lang shows. Oo nga eh. Tsaka parang, feeling ko tingin nila stand-up is the lowest form of show business. Hindi, masyado na lang pinuput. oo nga eh, no? Masyado na lang pinuput sa pedestal yung, ano talaga, TV and movies. Kasama yan sa ating Hollywood programming. Dahil ang influence natin ng Amerika is malaki talaga. Yan. At yan ang ating susunod dito sa segment na... Galit kami sa kano. De joke. Bayang magiliw. Pero no, Hollywood talaga yung ano eh. Yun talaga yun eh. Kasi naghahanap tayo parati ng equivalent, di ba? Pag kina-compliment ka, ikaw yung Pinoy Beatles, ikaw yung Pinoy Jim Carrey, ikaw yung Pinoy ganyan-ganyan, di ba? Talaga naghahanap tayo ng comparison na ganun. So kapag yung mga ganyan, yung mga sinasabihan ka na you have landed, yan yung mga tao na hindi nila alam talaga kung ano yung nangyari sa career mo. Na, uy, congrats sa, grabe, kasama mo na si Enrique Hill sa movie. You have landed. Dude, 1 month before that, in-announce na may Netflix special ako eh. Tapos alam mo yun, parang, Oo. hindi man lang siya... Dapat kaya yung nagpa-legitimize sa'yo yung stand-up. Meron special sa naman Netflix. stand-up, pero meron pa rin mga tao na ang tingin talaga nila is ang step ladder to success is yung nag-movie na ako with. Which is para sa akin, don't pay that much, man. Tsaka ang ano talaga, parang isipin mo, parang na-realize ko rin, talagang face value yung mga ganyang media. Yung, di ba? Yeah, in the fact nga na pinakamaganda, pinakagwapo. Face value talaga. Value talaga. Walang deepness. Lalo na pag nag-mediacon ka. Na alam mo yung, nag-mediacon tayo sa fruitcake, di ba? Parang yung mga tanong, hindi naman tungkol sa pelikula eh, di ba? Oo. si Joshua, na ano na eh, sinabi, hindi na tungkol sa pelikula to eh. Tumirit na ng ganun eh. Kaya nga naawa ako sa mga pangit na sumisikat. Kasi yan na lang sila forever eh, mga pangit. You get what I'm saying sa showbiz? You're known for being ugly. Parang, Yun na yung rule, parang extreme eh. Baka naman may pwede ka pang sabihin na ibang joke. Hindi, pangit! No, Doon ka lang, ikaw babatukan yun. ka lang dyaryo. Yan yung I think sinasabi rin hindi naman ni James, pero parang yung sinasabi natin na importante talaga kung ano yung magiging branding mo sa tao. Oo. So kapag nakilala ka nila muna na iba, maaaring yun na yung for life eh. Unless na you do something transcendent na ma-rewrite mo yung ng sarili mo. Pero kunwari, sino yung gumagawa ng si Amir of Rap? Sino yun? Si Carlos Si Carlos Agassi, di ba? Kailangan niyang gawin yun Forever. para lang ma-shake off yung image na kasama siya ng The Hunks. Oh, di ba? yeah. Totoo. Alam mo yun, di ba? Parang shit. Pero nagawa niya eh. For the longest time, sino si Carlos Agassi sa'yo? Siya yung The Hunks, gwapo, malaki katawan, di ba? Sexy, star, di ba? Tapos bilang nung ginawa niya yung sobrang bobo ng mga rap niya. Parang, wow, rapper din pala siya, nakakatawa, ganyan. Na-humanize siya. Like, parang ganun. Bilang mamaya, parang na-realize mo, nga pala, nung ano na lang siya, afterthought na lang yung nga pala, The Hunks nga pala siya. Diba? Ang hirap nun. Yeah, pare. sobrang rare yung case na. Ang hirap nun, no. Pero Ang maganda daming yung sinabi ni Andre na yung pangit. Kasi parang ganun since visual siya. Kailangan, yun nga, kung komedyante ka, kailangan a certain way ka. Ay, di ba yun yung comment sa'yo parate? Oo. Hindi ka mukhang komedyante. Hindi ka mukhang komedyante o parang nalilito sila na parang, bakit comedy? So, lalagay ako sa straight role. Yung parang ganun na, and hindi mo rin sila masisi kasi nga, depende rin sa audience. Yeah, kasi isipin mo yung great comedians natin. Hindi ko sila sinasabing, yun lang sila, pero Babalu, Dolphy, Panchito, like,
pangit. Like, you get what I'm saying? Yan yung tingin natin sa mga idol natin comedians. Komedyante ka equals pangit. Walang ka John Mulaney ng Pinas. Oh, yun. Gets mo? Yeah. Walang, alam mo yun, yung Seinfeld na hindi naman pangit, hindi naman pogi. May sa showbiz siguro Seinfeld in a way sa sex life. I mean, kasi Yan ka na naman sa... Alam mo, sa kaka-reject mo ng pedophilia, parang nagsususpect parang sa mga tao. masyado ka na Masyado niyang nagpo-project. nire-reject, Hindi sa rejection, projection na siya. Oo nga eh. Para kung sinasabi na. Overcompensating. Pero ayoko ng lalaki ha. Ayoko ng lalaki. Paulit-ulit eh, no? Breakfast yung topic natin eh. Pero ito, I think, to your point, i-combine natin yung points ninyo. I think yung showbiz, nabablur na yung lines ngayon. Kasi ang dali niya kayong kausapin sa social media eh. Iba na rin ngayon, no? Dati Iba pare na. kung ayaw mo si Vic Soto, magsusulat ka pa ng letter, sasasaw mo pa yung feather sa ink. Oo. Tapos sasakay ka pa sa bisikletang malaking gulong sa harapan. Oo. Isa snail mail mo pa. Sobrang Dude, all pwede- over the place yung timelines ng mga... Dude, Shit mo. pwede Ang kong tagal na ng bisikleta, malaki yung gulong sa harapan. Dude, pwede kong i-message si Lea Salonga and she might see it. She might see pare. it, yeah. She might fucking see it. Yeah. Crazy. Ang crazy nung concept na yun. Yeah. Now, everyone, like si Red Ata yung nagsabi, not everyone should have a voice. Doon ako tawang-tawa eh. Like, some Totoo people eh, no? should have a voice. Hindi, lahat ng tao pwede. Pero hindi lahat ng tao dapat. Okay. Mas Di ba? Mas maganda yun. Diba? Parang lahat na, yes, freedom of speech. So, hindi pwede siya. Opinion ko to eh. Oo nga, opinion mo nga. Pero bobo yung opinion mo. hindi siya counted. Alam mo yun? Hindi naman pwedeng lahat ng opinion valid. Hindi pwede yun, di ba? Putsa. That's why, again, I think Victor is the best one who handles haters kasi. Like, hindi na siya yung, isipin ko yung career ko, let's give them the benefit. Hindi. Sinasabi niya straight up bobo eh, yung mga taong nagko-comment sa kanya. Hindi ka nagigilty after. Wala kang feeling. Ako minsan pag pumapatol ako parang, nakakainis, ba't pa ako pumatol? So far... Pero he makes it funny eh. Ginagawa niyang content eh. Merong isa na parang dinamay ko yung anak. Oh my Ang pangit ng bata sa picture Oh mo. Parang my ganun. Tapos may nag-message sa akin random na parang kaibigan ako ng kuya mo, legal, baka i-ano ka ng child abuse. Oh, fuck. So parang pinuntahan ko yung page ng lawyer na yun. Tapos pinost ko, pangit din anak nito eh. Hindi, joke lang. Dinilit ko yun. Ginawa pa talaga yun. Ang tigas ng ulo. Dinilit ko yun. Yung Nilamon lang- na ng hate eh. Yun lang so far. Pero yung mga... kasi ako, parang sinasabi nila, bakit mo pinost yan? Pare, yung profile ko public. Yung comment niya public. Tama. So, Pwede yun. At buti sana kung private conversation, DM, pinost hindi. ko. Oo. Pero kung public yung comment, sige, pinost mo yun, post ko. Pwede. So, Fair game. hindi pa ako nag-guilty so far. Gusto mo maging famous ha? Sige, gawin kitang famous. Hindi ako minsan naman parang hindi naman yung dahil pinost mo or parang nainis ka lang na parang ano ba yung nagpa-apekto dito tapos nakipagbangayan. Kasi minsan po nag-reply na matagal nangyayari yun eh. Oo nga no? Diba? Pero mas mabuti na, like, naalala ko sa intellectual wall, like, nagkwentuhan kami, yung may sinundan ka, Vic, na nag-overtake sa'yo bigla. Sinundan mo ng mga 10 minutes. 20. Yung kotse niya. Sobrang walang Pandemic pa to eh. Anong point na? Anong point na? Wala lang. Pandemic siya. So Pero parang, naparating siguro yun. naparating. Oo. Kasi parang tumigil sa isang road tapos nag-hazard na siya. Tapos nakita ko naman na may parang kasama siyang asawa na. Kasi parang sa scout area na to eh. The death race mo eh. Like, wala lang. Which I don't recommend. Tapos hindi ko alam. Minadmax mo siya. Binadmax mo nga. Pero parang hindi ko naman sila sinundan sa subdivision. Alam Oo mo. nga, Pero yun parang yung nagets niya lang na parang bumubuntot sa akin. Tapos yung sabi ng kasama, yan ba yung sa shopping? Tapos nagpa-picture, no? May naisip lang ako na yung sa sinabi mo na sa looks, Andre. Kaya ina-admire ko si Judy Ann. Kasi siya mismo nagsabi na parang prangkanta, hindi ako maganda. Hindi siya pangit, pero yun ang sabi niya, skills. Tapos meron pa, nagka-taping ako dati nung isang serye sa GMA. Tapos may isang cameraman, sabi niya, dati yung mga artista talagang pagalingan, ngayon papugian na lang. Tapos parang gusto ko siyang yakapin. Na parang, ano mo yun? Kasi parang ako yata yung pinatamaan nito. Di ba? May tears ba? Magyakap mo? na Ganun parang, klase. oo nga kasi parang, alam mo naman yung skill mo, pero tatalo ka talaga sa may looks. Ito. Tapos may nakikita rin akong memes na
kaya pangit na yung music. Hindi naman pangit. Kaya sobrang pare-pareho na yung music. Kasi ito yung mga artist dati. Tapos papakita nila sila Lionel Richie. Alam mo yun, yung mga weird yung itsura. Malaki ilong. Oo. Sino pa ba? Bread. Di ba hindi naman sila pogi? Tapos ngayon yung mga Ariana Grande na ang gaganda. Kompleto na sila eh, no? Oo. Parang may nag-comment nga, si Ed Sheeran na lang yung natitira na magaling mag-music pero hindi pogi. Totoo eh. Ano na parang siya, complete package na kasi kailangan Oo, niya. eh, no? May nag-comment doon, may nakita akong meme ni Ed Sheeran, tapos may nag-black eye nagko, Hobbit looking ass. Get your Hobbit looking ass out of here. Pero hindi na nga siya bad looking eh. Alam mo yun? Di ba? Oo nga eh. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Pero yun talaga eh. Kailangan, lalo na ngayon, sobrang hirap mag-compete. Parang, in a time na 1 to 2 seconds ng judgment bago ka i-scroll away. Oh, yeah, dude. Malaking bagay eh, na dapat may hook ka talaga. Pero, may mga sumisikat naman na hindi naman necessarily, tawag doon, hindi naman necessarily sobrang pogi or sobrang ganda eh, di ba? Meron pa rin. Pero parang yun nga, in a way pa rin na dapat, kumbaga dapat bagay lang sa mukha mo yung ginagawa mo. Yun nga eh, no? Hindi siya about pinaka-pogi or pinaka-maganda eh. Dapat bagay sa'yo kung ano yung ginagawa mo. Diba? Oo. Parang, Like, tingnan mo, pag ako nagkasalita ako about mga politics and shit, sakto lang eh. Matagal bago may makinig sa akin. Pero pagkain, magwala lang ako tungkol sa, Gina Mango! Dahil bumili ng Gina Mango. Tangin na, pero nung ini-endorse ko si Luke Espiritu, si Heidi Mendoza, may bumoto ba sa kanila? Di ba? Wala naman, di ba? So, wala. Yun talaga. Kailangan Wala na mo ang pag-asa. But credible. to be fair, I heard that voting is down now eh. More What do than you mean? ever. People who want to vote, parang down. Ayon sa SC and surveys. Ano nangyari? Parang dahil mong alam na knowledge Dude, recently. minsan lang, sa balita, nakikinig akong balita. It's there in the background. Huh? Huh? kunento nung, Wala nang aldab. kunento nung underage na ka-chat niya. Kasi yung mga youth talaga may mga pakialam na. So, Gen Alam Z. mo, marami kong ginagawa. Pinaporma ka. Kaya yan ang sa amin eh. Ang ina nito. Kaya ang dami na info eh, no? Ang dami niyang info. Like parang ganito, like kunwari, sasabihin ng tropa mo na pumayat ka. Pumayat ka, kung lalaki yun, gym lang, diet. Pero kung babae sinabi pumayat ka, hindi, kasi I wanna better myself so that I can be a better person and love everybody. It's about time I took care of myself. Pag babae. Lalaliman mo. Lalaliman mo eh. I love you pala. Sa totoo lang, gusto ko lang magtipid. Wala lang pambili ng Parang gusto ko lang po ng babawasan na isang meal a day. Diba? Sobrang... Pero ito, as showbiz people kayong dalawa, like, Hindi nga kami, barely nga kami. pero kahit barely, your foot is in the door. Parang, again, ang hack nito, pero, does cancel culture real? Takot ba kayo, like, ever? Dahil dun? Oo. Hindi ka makakancel dun? Hindi, I mean, just posting a joke na baka may ma-offend or like, again, hack. I think nakakatulong na alam nilang komedyante kami. Yeah, you're right. Though minsan yung mga nag-viral na na-offend, hindi nila, yung mga na-offend, sila yung hindi nila alam kung sino kami. Okay. Get, 'di ba? Parang kasi may mga tao mag-defend. Kasi comedy act po 'yan, ganyan. Ha? Comedy act. Kailangan bang maganda para magpatawa? Yun yung number one argument against us. Parang kailangan bang pag-usapan yung topic na yan para magpatawa? Ang bobo nga Ang inang bobo concept mo. nun. Kasi lahat ng mga idol nilang komedyante, inaasar nila, sarili nila. Pero kung sa iba, Halatang wala sila alam sa comedy, yun na lang. Yeah. Yun talaga yun. Kasi magsasabi sila na, yung comedy ni ganyan, tungkol naman sa ganito. Saka parang, ha? Seryoso ka ba? Sabihin niyo, buti pa si Joko, clean. Saka parang,
Ha? Sobrang hindi clean ni Jokoy. yung Gago ka older- ba? Yung older shit niya, dude. Hindi, kahit yung current. Kung mag-crowd work yan, sobrang bastos eh. Yeah. Diba? So parang halatang nakakita ka na ng 2-minute clip na gusto mo, tapos inisip mo na, ito ang Diyos! Diba? Pandora's box na naman yung Jokoy topic na yan yan. naman, No? Pandora's Another box. episode na naman yun. 7-hour episode. Oo. The Jokoy Roundtable. Uy, magkaka-show siya dito. Oo June nga eh. 21. June 21. Hindi Yun na nga, naman isa din- pa yung laging pinag-uusapan natin. No? Yung parang, Hindi na naman tayo magmumuha rin. yung mga celeb personalities na manonood sa Jokoy. Tapos parang, hindi naman sila comedy fans talaga. Yes. Kasi, They treat it as an event eh. Nandito yung mga mga yun nga Hollywood eh, no? So people. parang yung tinatanong ko na kailangan pa maging ganung showbiz na may draw. Pero yun, ganun nga yung fans na mga... So, Pero si Jokoy, hirap- hindi siya showbiz dun eh. Parang literally, he has like what, 2 movies or 1 movie. Di ba? Showbiz siya kasi Phil-Am, no? Oh, Arena. Yun I guess so. Balik na naman Yun ang tayo sa showbiz. puti. Pero totoo eh. Kaya yun di ba ang- nung nag-Golden Globe siya, parang other siya. Actually, eh. oo. Hindi siya belong, parang ganun yung feeling. Kaya na nag-joke siya, parang yung tatuwa yung mga tao. Parang, hindi na ba to? Hindi naman to si Ricky Gervais, di ba? Oo. Ba't nagpapaka-Ricky Gervais to? Pero showbiz yung trato sa kanya dito. Parang ano siya, no? Star. Kung ako yun, sorry ha. Kung ako si Jokoy sa Golden Globes, gagamitin ko yung fact na unknown ako. Tapos, yun yung mga topic ng jokes ko to win them over. So, saka ako sila gagaguhin. 'Di ba? Hindi yung tipong, uy, pare, you know me. Parang ganun yung dating nung tema nung Parang attitude ano kasi niya. siya eh. Parang nag-ingat. Oo. Nag-ingat siya na ano, na parang may something na ayaw niya maging unlikable or ayaw magalit ng mga tao. But at the same time, Sa gusto niyang kanya. palabasin na big time din siya. Kasi Na, parang... I will talk to you as if level tayo. Oo, Di ba? Oo. Kahit si Ricky Gervais Conan, yung ano eh, nag-self-deprecate eh. Di Oh, ba? di ba si Oh, Ricky Gervais yung ganda. parang, wala akong pake, I don't care. This is my last one. Parang ganun yung... Pero kasi ang pagkakait si Jokoy cared. Oh, yun May nga, paki yun nga, siya yun eh. nga, Oo. Ah. Pati, ang perfect yung nung nag-host si Conan sa Oscars, ang ganda. Hindi ko pa napapanood. Maganda. Yeah, sobrang solid. Like parang monologue lang ni Conan, tas may weird bits in between. Baka totoo rin na racist talaga yung Hollywood, no? Oo Kasi naman. puti si Conan, puti si pwede, Ricky Gervais. oo. Tapos, baka Pinoy si racist. Jokoy. Tapos racist din yung mga Pinoy dahil yun yung irony, no? Tingin ng US kay Jokoy, Pinoy. Tingin ng Pinoy kay Jokoy, puti. Diba? Yun yung ano siya, totoong dilemma siya ng mga immigrants na lumalaki sa Oo. States. Totoo yun. Na meron silang identity crisis na I look Asian in my school, but I look white in my community. So parang yun yung nagkakaroon sila ng identity. Kaya minsan, yung resulta talaga dyan, they go hard on, dude, lahat ng Filipino wrestlers na international na binuko dito, ang gear nila, yellow, red, and white. Of course it is. may lahat araw. Lahat, May, puta. may ano. May Philippine Eagle Wings. Oo. Lalabas yung music. Anong music mo? Bebot. Filipino! Filipino! Oh my God. Kaya Tas- nag-ano si Jokoy dito, di ba, linabas niya yung anak ni Piolo Pascual. Inigo Kasi Pascual. parang Akala ata Pinoy niya- pride, ganun. Again, Akala ata magaling niya- si Jokoy. Alam mo yung intro nun, nakasakay siya sa jeep. Oh, yun, di ba? Di ba? Sobrang Pinoy. Pero yun nga, kinakagat siya ng Pinoy kasi parang tingin sa kanya puti na, alam mo yun, yung typical, Yeah. puti siya pero pumupunta siya sa homeland Oo. to pay tribute. Pero piniplay up niya talaga. How humble. Minsan may mga content pa siya na hey son, can you tell me what you told me earlier about the Philippines? I never want to leave here. Oh, see? Yeah. But we have to go home, but we can come back. They always welcome us. Parang ganun. Again, di ko binabash si Jokoy, binabash ko yung fans niya na certain type of fans niya. Di ba Naalala- lahat? Dahil may mga fans talaga. Ako Yeah. fan ako ni Jokoy. And inano ko naman to sa podcast ko na parang Parang lumabas sa ilong mo yun. Ha? Hindi, totoo. Totoo ba? Nung lumabas yung galit niya sa Hollywood, na parang, Nagets ko yun. di ba? Parang doon ako nakarelate na parang, okay, komedyante talaga. Kaya nga to, sana, and ano. sana sabi ko, nagpakatotoo ka na lang. Kasi gagana eh. Kaysa yung... Yung galit talaga siya sa Hollywood Oh, no? versus yung friends tayo. Yeah, like, na Golden Globe na Next parang... time mag-dinner kami sa Jessica. Parang sabi niya, parang yung ginawa niya sa Golden Globe, gagawin ko kung ano yung expected sa isang Golden Globe na host. Instead of, gagawin ko kung ano yung Jokoy. Oo. Diba? Kasi parang feeling ko kung nag-Jokoy na lang siya. Kaya naman eh. Okay. Imposibleng hindi. Puta, veteranong comedian yun na nagka-crowd work.
Posible puta. Bago mo i-reinvent ang wheel, sakay ka muna ng bicycle para alam mo yung feeling ng wheel. Hindi yun yung Science. hindi yun yung metaphor or analogy na tama. Ang layo. Parati na lang ako mali, Red. Bakit ganun? Hindi, explain mo. Bakit ganun? Paano mo i-reinvent ang wheel kung never ka nakasakay sa bisikleta na may wheel? Anong nire-reinvent? Reinventing the wheel. Hindi, isa related sa sinabi namin. Sinabi mo kasi Golden Globe. Diba? Sinubukan niyang Hindi nga siya nag-reinvent. Tinry nga niyang mag-adhere eh. Yeah, yan nga yung point eh. Kailangan mo muna mag-adhere bago ka mag-reinvent. Mali nga eh. Dapat nga hindi siya nag-adhere. Ang kulit ang puta. Well, they can't all work, Red. Okay? Medyo okay pa Ikaw, naman. ikaw lang yung hindi nag-work. Nakakaya, may bisita tayo. Alam mo, tumatawa yan si Red ngayon, pero alam mo, seryosong usapan. Mamaya, Yung pag-pauwi Carl- kami, Andren, mali lahat na sinabi mo. Hindi, yung tangin na sabi ko sa'yo, ikukwelihan niya, huwag ka magsalita na. Sige, Red, sorry. Please, gagawin ako. Yun yung pare. Hindi, pero totoo lang kabalik na rin. Sinasapak niya ako bigla. Duduraan niya ako. Ganyan. Kamusta naman yung salamin mo? Ha? Kumakapit pa? Kumakapit pa. Tingnan Bibili. mo yung salamin niya. Tingnan mo yung salamin niya. Oo nga eh. Pag-uwi ko. Nandun yung salamin sa Pangasinan eh. Ano yung salamin mo, kailangan ng prosthetics eh. Oo nga eh. Hindi mo lang inisipan ng kabitan ng goma yan or something. Hindi kaya eh. Mighty Band. Mighty Band mo na sa mukha mo. Sige. Mag-contact lens ka or something like that. Ano pinag-usapan ng showbiz? Yung glasses mo, pwedeng pulubi sa kalye eh. Baka bigyan pa ng pulubi yan. Oo nga eh. Sabi. Kulang sa parts. Kung nasa showtime ka ngayon, pilihan ka na ng sad piano music. Oo. Wala kang pang bili ng salamin. Kasi po, alam mo, mahirap magtrabaho ng 9 to 5. Mahirap. Sa show, hindi talaga i-honest sa showbiz. Masyado nilang, talagang ayaw nilang walk the tightrope of the taboo jokes. Oo nga, hindi Ayaw sa nila wala gawin yun. eh. Gagawin nila parating blessing or parang, like, naalala ko na nag-guest kami sa show ni Julina tsaka ni Regine tsaka ni Melay. Melay ba? Nalimutan ko yung pangalan ng show. Pero ganun siyang show, parang all Parang girls, morning ganyan. show. Parang ganun. Tapos parang gumagawa kami ng game na drawing mo yung sarili mo, ganyan. So, anong identity mo, blah, 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 blah. Parang ganun yung tanong. So, drawing ako ng barbecue stick. Ng barbecue, tapos may taba sa dulo, tapos naka-arrow dun sa taba. Parang ganun. Taba, gumanyan. Tapos parang tumawa sila. Tapos bilang after a while, parang na-realize na, shit, dapat din pinagtatawanan. Sobrang haba na sinabi ni Regine. Oo, alam mo talaga, ako rin may problem din ako sa body image. Alam mo naman yan, ganyan. Pero alam mo, at the end of the day, ang haba na sinabi niya. Parang disclaimer na. Hindi disclaimer niya na parang hindi kami natawa dahil mataba ka ha. Mabait kaming tao. Parang ganun. Na-appreciate ko naman though. Na-appreciate ko. Siguro dahil naisip din niya na parang, baka ma-hurt din ako or something, diba? So parang talagang sinurbol cover niya. Kasi sobrang importante, I think, ito yung sinasabi ko, sobrang importante sa showbiz, mainstream showbiz, na pag artista ka, mabait kang tao. Kailangan, Oo, no? kailangan, Weird. wow, talaga pinapansin niya lahat ng, pinakain niya yung pusa. Feeling ko minsan nagsisid na yung mga manager nila ng mga situation na, tiga mo to, walang ka-ano-ano, wala man lang Simpleng makeup. tao, Simpleng tao lang, tapos sisid nila. parang feeling ko sinisid na nila eh. Parang yung ka, tapos yung Nadine Kung pala sa Lustre, gulay section. Nadine Lustre na bumili ng Mang Tomas. Parang, tiga mo, wala lang siyang makeup, ganyan. Oo nga eh, no? Tapos bumili lang naman Tomas, naging malaking issue. Sobrang, siya, weird. nag-viral. So, parang, tangina, kailan kaya ako magbabiral bumibili ng Mang Tomas sa tindahan? Pero ano nga eh, no? Parang nakikinig kasi ako kanina na parang yung mga politiko nyo, hindi mo masisi kasi reflection lang siya ng tao. So parang kung showbiz, parang reflection din siya ng kung ano yung Totoo. Kung ano yung gusto. marami, di ba? Pero chicken or kasi the egg walang deal yan. yan eh. Sino ba nag-condition kanino? Yung showbiz ba? Yung entertainment platform ba nag-condition sa mga tao na dapat ganito kami? Or chicken and egg din siya eh. Di ba? Kaya nga. Or nagko-conform ba kami sa gusto ng tao? Kasi at this point, I'm pretty sure nagko-conform lang sila sa gusto ng tao. Yeah. Oo. Di ba? And huwag kayong maniwala sa mga actors kung mabait sila o masama. Dude, kaya nga actors yung mga magaling Ako mas sila gusto- umarte. Mas Oo gusto nga ko yung hindi peke. Yeah, yan nga gusto ko. Meron pero, kang paano mo malalaman kung sincere yun o hindi? Actors Kaya nga gusto ko sila. si Kiko Pangilinan na endorse Kiko Pangilinan. Yeah, he's not an actor. I was Dude, nung in-interview namin siya, yung mga ibang politician na interview,
Parang meron pa rin silang parang, okay, interview to, let's conduct ourselves. Which is tama naman, kasi ganoon din naman ako. Pero si Kiko, walang pakialam eh. Yung may nakita siyang hate. May nakita siya hater na, Sino to? hindi ko pinapansin yung tanong. Iyan mo, balik mo ngayon. Kiko, wag! Wag! Wag, Kiko, wag. Hindi. Sagutin natin. teka lang, sir. Please. Tapos nung sinasabi ni Ann, sir, that's badass, sir. Badass ang badass. Ano sabihin yan? One of my proudest moments. Excuse me? Badass? Maangas po, maangas. Mangas po. Maangas. Balikan niyo yun yung Kiko pa ngayong episode. Masaya yun. Kung nandun pa. Tapos yung kay Chel Joke, no, sinasabi ko lang siya ng dude eh. Oo nga. Si Chelly D, pare. Si Chelacious D, pare. Feeling mo ba deep inside si Chel Joke, no? Sa mga ganyang interview na ginagago yung ipin niya, nag-joke, sumasayaw siya sa TikTok, ginagawa niya yung mga suspect trend sa TikTok. Oh my God. Tingin mo ba sa utak niya parang, putang inang bansa to? Oh, kailangan ko pag... For For sure. He's a 70-year-old man, Hindi Red. naman 70, grabe naman He's to. a 6-year-old man, Red. Grabe. May sinend nga yung kapatid ko eh, yung sister ko na parang, ito yung mga politiko nun. Tapos parang lahat silang gaganda ng credentials talaga eh. Parang, tapos ngayon parang pasikatan na lang or something. Ang best president daw na ayon sa survey, si Ramon Magsaysay. Kasi bukas daw yung Malacanang Palace eh, para kahit sino pwedeng pumasok and file a complaint daw eh. Oo nga Narinig ko. Sobrang bullshit naman nun. Oh! Wow, binuksan niya lang, ganun. Oo. Pero wala siya doon. Kaya Wala nga, sa bahay. ano si Ramon Magsay, kasi imbis na ipagas niya yung helicopter niya, pinay... joke lang. Helicopter crash Joke ba? joke lang. Pambili nyo lang ng bigas. Yung last words niya, ba't ang baba ng mountains? Naka-take off na ba tayo? Tama na yun. Yung, pero hindi ko sinasabing... Totoo, yung ano, dagdagan ko lang, siya raw yung nagpababa ng NPA count eh, di ba? Kasi like, Ginawa niya, parang, sige, magsasaka na lang kami kasi parang sincere ka eh. Parang gano'n, di ba? Oh. You're a real dude. real ass dude yun, pare. Wakity-do, sabi nila. May fucking fade haircut siya. Sick, pare. Oh, naalala ko may fucking sick ass pag haircut. may mga Hekasi books na presidents, ang picture niya parati nagtatanim siya sa farm. Oh. Parang ganun. Parang si Kiko Pangilinan, pare. Boto si Kiko Pangilinan. Nga eh, no? Tingnan nyo, tapos yung mga Yung sa history, Showbiz, eh. sa Hekasi history books pa nga nun, divisive ang martial law eh. Sa history Sa inyo siguro. divisive nga. Like, I'm not joking. Sa Pangasinan. Oh, siguro sa Pangasinan. talaga? Divisive. Sa amin hindi eh. Oh, really? ano sinasabi nila? Pag turn mo ng page kay Marcos, may devil horns siya sa okay. textbook namin. So parang sinasabi nila divided yung country if martial law was good or bad. Divided naman. Hindi naman flat out chinucho pa si Marcos. Nagbasa ka ba ng textbook recently? Oh, hindi. Like, naalala ko lang yung childhood moments ko kasi tumatanda na ako rin eh. Yung regionalism yun eh, no? Na parang, hindi, taga-north yan eh. Paano naman maging salbayan? Ako nga, taga-north, pupuntan south eh. Yan ang friendship. March 22. Oo, punta kayo. At guys, kung taga-north, pupunta kayong south, doon ang lapit lang sa QC yung Alabang. Like, not bad. Ito, Skyway na. Yeah, not bad ba? Yung commute. May naisip ako sabihin eh. Yun nga, kaya iba yung live. Kasi parang, katulad ng sinabi mo kanina, yung kalaban mo ngayon, talagang nakakatawa eh sa ano. Pero iba talaga yung live lang eh. Like, iba yung makikinig ka ng playlist. Iba yung manonood ka ng gig. Iba live talaga. Iba yung... Kaya doon lang, kumbaga, Yung iniisip ko, energy. kailangan ko pa bang gawin yung... O babase na lang ako doon sa limited pool of people na gusto ng live. Alam mo yun? Parang tanggapin ko na lang ba tong... I think kasi in general, hindi mo alam talaga kung ano magkiklik or hindi mo alam talaga kung anong gagana or mahirap mag-rely lang on one thing. Like, kunwari, minsan may show ako na inisip ko, parang last year, nagkumuha ako ng Samsung Performing Arts Theater, tapos kalahati lang inabenta ko. So parang ako na-realize ko, shit, hindi pala, may vulnerability pala yung economic stature ko. No? Kasi pag umulit to for the rest of the year, na malulugi ako ng ganito, wala akong pera. Oh, self-produced yun. Self-produced lahat yun eh. So, yun din yung parang risk na inaano namin. Kaya, appreciate nyo naman yung mga artist na ganyan, na malamang si Victor, nung kinuha niya yung theater na yun, binayaran niya yung theater na yun upfront. Yeah, he took a risk on himself. Pare. Kaya bilhin nyo. Kasi kung isang ticket lang binili nyo, bumili pa kayo ng isa. Pwede, no? Oo. Kahit mag-isa lang kayo. Lagay mo yung bag mo dun. Lagay mo yung flip-flops. Ngayon, flip-flops. Mag-bumble ka. Bali mo, may someone around, hey, I have an extra Magandang ticket. date idea yan, ano? May Comedy may show. nag-link sa akin ng parang Reddit post na
parang apparently may Reddit na hindi ko lang muna tawag doon. Parang Reddit na board na pang-dating siya. Which is weird kasi may Bumble na. So, hindi ko na kung ba't na ginagawa yan. Tapos parang have an extra ticket to a Red Oliero show. Parang ganong klase. Yun yung ginamit niyang pang-come on. Yun, no? Real ass I dude wonder kung from ano? nagkatuluyan sila. Kung nakikinig ka ngayon, kung ikaw man na po sa Red ngayon, unang-una may tumanggap ba? Pumogi ka ba dahil binigyan mo yan ng Red Oliero ticket? Oo, kami At na. kayo pa ba hanggang ngayon? Tumawag, kami pa, nasa ilalim na nga siya ng basement. Narinig mo siya umiiyak? Umiyak siya para sa'yo, Red. Pinapayak. Pinapayak ko siya para sa'yo, Red. Nakakatakot. Nakakatakot na. Dear Mr. I'm too good to call Rat my fan. Tang-inang yan. Sige na, papansinin kita. Diba? Tang-inang yan. Your car over a bridge with a girlfriend in his trunk in the lock with his kid. Hindi. Ano The car ba yun? found a kid. The tape, it was two. Come think about it. His name was, it was you. Kinanta niya lang in a way na DMX. Oo. Parang Parang humibi bigla. nawala yung flow eh. Iba yung flow mo eh. My life, my kids. My wife, It's life that I live. Pero ikaw, nasa starstruck ka ba? Ako kasi, honestly, nasa starstruck ako eh. Saan? Sa mga artista. Yes, Oo, doon sa, may dating talaga. May dating yung talaga. kay Yael, na-starstruck ako. Oh, di ba? Pinag-uusapan natin. Yeah, Yung kumanta- gagawa pakinggan tayo ni Yael, tapos glaze over lang natin siya. Dude, Yael, every time na makita ka namin, naisip ko, shit, si Yael to eh. ito yung putang inang kumanta ng Gemini eh. Oo It's the nga eh. Gemini, dude. Ako sa jeepney. Yung parang cringy moments na bibigyan mo siya ng lyrics niya. Oh, fuck, siguro. Yael, kamusta? Vacuous ba yung night? Oy, nakita kitang Hindi ko naman ginawa. Ay, ginawa mo ba yun? Nakita kitang bumaba sa jeepney. Mga ganun. Oo. Grabe ka magpag-usap, hindi ka bumibitiw bigla. Taga, six-cycle mind yun eh. Hindi siya kayo. Huwag kang bibitiw bigla. O ano? Si Six-cycle Yael mind yun. Si Yael yun. Si Yael yun. Oo. Jeff, tama ako. Hindi, tama sila. Talaga ba? Oo. Hindi ka Yael fan. Yo, Yael fan, sorry. 10 yung poster ko sa kwarto ko noon eh. Yung High school kadiri, ako. hindi na Yael fan yun. Yael obsession na yun. Tapos nung di siya nagre-reply, hinahatak ko yung mga Nakakatawa pa poster. nung sa Spotify din na meetup na parang sabi ni Na-part ako. sinabi lang ni Karil na wala naman siyang podcast. Parang nilaan Oo lang nga, siya. no? Akala lang nila may Akala podcast siya. natin. Recurring guest lang siya na sobrang unwelcome. Parang ganyan, grabe. Sobrang nilaglag lang yung asawa eh. Grabe. Cute nila eh. Ang cute nila na as a Actually, couple. oo. Oo. Actually. Nakita mo hinihiwaan pa minsan ni Karil si Yael. So parang tangin ang cute ng dalawan to. Yeah, Tapos magaling pa sila kumanta parehas. Ang wholesome lang eh. wholesome lang eh. Ito, speaking of showbiz, kailan tayo, kasi kunyari, pinag-usapan natin yung States, sikat si Chappelle as comedian. Sikat si Bill Burr as comedian. So, kilala siya even sa showbiz world. Pero tayo, kunyari, sumikat ako sa Elise, ganyan. Hindi ako kilala as comedian. Yun yung Kilala masaklap. ako, ikaw yung sa Elise. Pero, sina Yael, ando na sila sa, Yeah. hindi na namin kailangang mag-comedy, hindi na namin kailangan Hindi ko kailangan mag-sitcom. pakilala sarili ko. Oo. Ah. Kilala sila sa Pilipinas or si Rico Blanco Oo, as yun. musician, tapos nakakabenta Pero to siya be ng fair, hindi rin kasi Araneta hindi rin kasi Coliseum. sila nagko-crossover. Wala naman silang ginagawa. Hindi naman sila parang si Jugs na nag-host sa Showtime eh. So, para sa akin, to be fair, talagang yun lang yung possible image na ma-attach sa kanila. Diba? Pero yung point ko is, nakilala sila as, Muna. as themselves. Ah. Tapos parte sila ng showbiz. Tama. Sa Philippines, wala pang ganun. Na think parang Kasi bakit si Jugs, no? Si kilala Jugs, ka pag sa- inisip mo si Jugs, Itchy Worms pa rin eh. Hindi naman Showtime eh. Oo. Oo, diba? Diba? Or, kunyari, yun nga, kilala ng tao yung Eraserheads as rockstar. Pero, parang kilala rin siya na artista. Oo. Tapos sa States, di ba makita mo si Brad Pitt, pag nanood ng stand-up comedian, alam niya. Eh tayo, di ba, nag-perform tayo sa isang, puro boss na network. Sila yung comedian, TV comedian. Wala pang Hindi stand-up stand-up nun eh, comedian. I think close na si Red or Alex, di ba? Parang ganun. Oh. Oo nga, sa Netflix. Doon ako natuwa nung sa press con nung So pala yung Jesus Christ namin kayo ni Alex. si Alex naman, I think si Alex naman nag-transcend kaysa sa akin. Oh, yeah. Kasi nung ako hindi ko pa talaga alam eh, feeling ko outsider ako until na nag-Big Bird na red carpet whatever. Tapos nagkaroon ka ng video na, siya yung Jokoy ng Pinas. Parang hindi ko alam kung sinid ba ito ng marketing ng ABS-CBN sa mga tao Parang na ako bobo yung... ng statement na yun. Pero nakakatawa eh, di ba? Parang, Parang okay. tinawag ko ako yung GB ng Pilipinas, pare. Parang ganun na rin eh. Jokoy ng Pinas. Okay, G.
Parang Oo nga, si at Alex least, tsaka si Red, no? Yun na yun. I think painted na ganun. Si Alex, I think, did more. Kung sabihin mong talaga. Kasi ako, minsan talaga, may mga project talaga na tinatanggihan ko just because parang feeling ko hindi siya bagay sa akin or hindi man ako magaling dyan eh. Si Alex, pinasok niya lahat eh. Feeling, alam mo yan. Nagusulat pa ng ano yan. Nagusulat pa ng column sa Abante yan dati eh. Pero ang gusto ko Alam mo yun? ang gusto ko nga, nakita ko, yung kilala siya ni na Ann Curtis as stand-up comedian. Yes. Nakakatulong yun. So yung ganun na, speaking of showbiz, yun yung wala pa tayo, at least sa generation natin na ganun ka, di ba? Yeah, you're right. May mga, Nagawa na ng rock, nagawa na ng music, nagawa na ng pero gusto, theater, minsan may mga times na drag comedians. pasabihin sa'yo na, uy, Sa rin yung drug, nag-lift off na rin yun. parang ikaw, minsan may magkasabi sa akin na, oy, nakita ko yung Netflix mas bilang sabihin sa'yo, nag-show, mautuwa ka, to the point, this may mamaya sabihin, nag-show ka pa pala. Tapos ako parang, Oo. Ano tong fucking back-ass so parang- compliment na to, dude? ang saklap kasi, hindi ako tumigil since 2007 mag-show. Tapos para tanongin sa'yo na, nag-show ka pa, parang feeling mo, ito yung bread and butter ko na, dapat kilala nyo ako dito. Pero dahil may ginawa kang Netflix tsaka may ginawa kang movie, parang akala nila yun yung ginagawa mo. Don't call it a comeback, pare. Ayaw mo yun. Baka nga kaya nga sinabi mo kanina, low form yung stand-up. Kasi parang yun yung BTL siya, stepping no? stone mo. To Na bigger parang- things. Oo. Kaya nagagalit yung mga, sino yung nagalit, sabi mo, si Louis C.K. na parang, dati, di ba yung mga era ng sitcoms daw sa Hollywood na lahat may stand-up, tapos mapipick up yung sitcom, tapos hindi na mag-stand-up. Yes. Yung hindi naman nalaman talaga mahal yung stand-up, gusto lang nilang gamitin yun kasi yun yung sikat. Tapos pag sumikat na sila, wala na. So baka ganun yung inisip. Di ba may Netflix ka na? Ba't nag-show ka pa rin sa mga bar? Parang ganun nga eh. Di ba? Yung may isang managering group. Malaki siyang managering group. Ayaw na sabihin ko sino. Tapos, in-invite nila ako. It was, I think, hindi nila alam. Inofera na nila ako before. Tapos, nung inofera nila ako Pinofera ka dati ng comedy crew? Actually, kami dalawa lang dapat ni Alex. Yun. Oo nga, Kaya ang lakas nun. Gagana yun. Nung tawag dun, nung una niyang inalok, ang sinabi niya sa akin, gagana yan, pero kailangan mong babaan yung comedy mo. Oo. So, sabi ko, unang-una, kahit kaya kong gawin yun, hindi ko gustong gawin yun. Kasi parang hindi na siya genuine, di ba? Yun nga, hindi ko naman kayang gawin. Hindi ko naman kaya mag-perform ng magkikita ako towards a crowd na hindi naman nakarelate sa akin. Di ba? So, that's one. So, hindi nangyari. Pangalawa, completely different scenario. I think nag-perform ako sa isang, parang, nag-perform tayo sa isang bahay lang sa Forbes. Sa Forbes. Oh. Sobrang rich. I have Rich never folks seen lang eh. really rich people. Parang nagulat siya pagdating na may pasta station, may sushi station, may street food station. May lechon baka station. After niya mag-open sa akin, hindi niya ako pinicturan, whatever. Nakita ko, tinitinda ko si Andy ko, may tinutulungan ba ako ni Andon sa time or nakikita ko siya. Hindi, nakita ko, meron na lang siyang barbecue stick tapos may whiskey na lang siya. Mga ganun na lang siya. Wala siyang pakialam. Tenderloin yung karne red. Ulol sa barbecue. Gago, wild siya. Tapos, alam mo, ganito sila ka. Ang ilang tenderloin barbecue. Dude, ganito ka, Novo rich yung mga yan, dude. Hindi Novo rich. I mean, super rich. Bumili sila ng fishball cart para, fun, yay! may street foods tayo. Yan yung rich, like, fuck. Ginagawa mong hobby yung survival. Oh, nga, yes! Ginawa nila Ginagawa mo hobby yung pang tipid meal na may pantao eh. Ang cute nito, no? Like, dude, patayin mo lang ako ngayon, dude. Parang alam mo yung mga laborer na nagbabike, tapos may mga kasabay sila mga nagsacycling, tapos mahihirapan pa sila. Tangina nitong mga mayayaman tong ginagawang hobby yung survival. Yeah. Ganun So, yun. dun sa gig na yun, parang may nakapanood sa akin na parte din ng group na yun. So, inalok nila ako ulit. Tapos, though, yung point na hindi nila alam kung anong ginagawa mo, dun naging evident eh. Kasi parang nakita nila, oy, may Netflix to, may value to. Pero, dun pa lang sa fact na yun, gusto na kitang isign. Pero, hindi ko na inalam kung ano talagang buhay mo. Wala akong pakialam. So, kasi sinabi niya sa amin, may mga bars kami. Doon ka na magpo-perform sa mga bars. So, ako parang Yung parang, management to, no? parang inalok niya sa akin na,
Uy, look at this great deal. Pag sa amin ka na, lahat ng bars, makapag-bar show ka na kahit saan. Ganyan-ganyan. So parang, nakapag-bar show ako kahit saan. Ano ba yan? It's not that Teatro hard. tayo eh. Oh, tapos Theater. bilang mami, tas parang malay mo, mag-theater tayo. So ako parang, actually sir, last week nag-theater ako, sold out. Saan? Ganyan. Sabi ko sa Music Museum, ganyan. Oh, yun naman pala eh. Oh, hindi ko alam, baka pang theater ka pala. Sa theater tayo. Ganyan. So ako parang, dude, Nice I'm not gonna sign off my life for a person na hindi mo lang alam ko ano yung ginagawa ko. Hindi ka ba natatakot sa mga ganun kayaman? Like, Hindi, I mean like, hindi naman ako din papatayin or anything, di ba? Pero sinabi ko na lang respectfully na after nun, na I feel like na hindi siya perfect, hindi siya fit sa akin. So sa iba ako nag-sign. Parang ganun. Kasi yung management ko naman yun, they're very much aware kung ano yung ginagawa ko. Di ba? Tsaka they're very much aware na, establish mo na yung stand-up na yun, ayaw na namin pakailaman yan unless you let us. Di ba? Parang ganun. So natuwa ako dun sa gesture na yun. Dun hindi. Talagang gagawin mo anong sasabihin namin sa'yo. Dito ka lang magpo-perform. Dito ka magaganyan. Di ba? Eh nagsimula yun as inquiry lang sa isang bar. Tapos apparently, set ka sa bar niyan, gusto nila hawakan niya yung career mo. Parang ganun. ang weird nun. Para kasi di ba, binibigyan ka na namin ng exposure. So ako parang, dude, Exposure. ang kapal naman ng mukha mo na para sabihin sa akin na dahil binigyan mo ako ng exposure sa isang bar, you have now the rights to my whole career. Di ba? Alam mo yun? So parang, dude, pang bar number 621 tong fucking pa-performan ko. Di ba? Alam mo yun? Hindi naman sa nagyayabang pero di ba, nakakainis minsan na hindi nila nire-recognize kung ano yung factual things na ginawa mo. Oo. Tapos dahil lang meron silang image sa utak mo, saan ka papunta. So paano nila i-manage yung career mo kung hindi nila alam kung ano yung career mo in the first place? Tsaka yung word na exposure na yan, parang yun nga yung maka-discover ka lang, Oo, hindi yan. na bahala. Parang kaya rin respeto ko si John Mayer. Kaya nasama mo si John Mayer. Oo. Parang ganun na siya kalaki. Tapos bumuo siya ng 3-piece band ba or 4-piece band na nag-tour lang siya ng blues sa mga bar. Oo. Ginawa lang yung gusto niya. Kasi musikero siya, hindi, Yes. hindi siya star. Mismo. Tapos may nakita rin akong interview ni Juan Carlos sa, ano yung podcast ni Gio? Kwentong Creatives. Kwentong Creatives. So, parang sabi niya, parang gusto kong maging musician, I don't wanna be a celebrity. Gusto kong mag-gig, mag-bar. Tapos parang na-inspire ako dun. Solid yun. Tapos tinignan ko yung Instagram niya, may bago ata siyang serye. May bago siya May bago siyang movie. Hindi, pero parang yung ganun lang, yung mga John Mayer, yung mga, ang dami nag-hit kay Seinfeld na hindi nakakatawa. Pero bilyonaryo na siya. Takin na nagsishow pa siya sa Vegas. Yung parang hindi mo na kailangan gawin yung pera. Pero andun yung, desire. yun talaga siya. Yun nga talaga bumabalik sa point na may nagsabi rin sa akin dati, kaya rin ako naparesign din eh. May isang guy from Pepsi sabi sa akin, like, we learn to love our jobs. It's not because mahal natin siya talaga. Kasi I feel like kung manalo ka ng loto, the next day di ka papasok. Oo. So parang doon ako napaisip na, nga pag sobrang yaman mo, tapos the next day, yung pa rin yung, kung ano yung gagawin mo, ibig sabihin mahal mo talaga yun. Yeah. Di ba? Kasi kunwari ko may day job kasi nasaya mo pa ulit-ulit sa'yo na, I love my job. Pero honestly, kung nanalo ka ba ng 200 million pesos, papakita ka sa work I love the my next day. job in the same, parang na Stockholm syndrome na siya eh. Na okay, I am, Kasi kailangan mo siya. kailangan ko na siya. Oo, kasi kailangan mo siya. And there's nothing wrong with that, na ma-appreciate mo yung something na nagbibigay sa'yo ng stability, benefit, and ang dami mo na-access na things, dami mo natutunan. There's nothing wrong with that. Pero, reality, kung nanalo ka ng 200 million, hindi ka mapakita sa trabaho. Next day. Oo, di ba? Unless siguro, baka meron mga iba, pero, or baka magsimula siya sarili niyang company na ganun, same na, Pwede. di ba? Pero yun nga, yun talaga, no? If money, kung hindi issue yung pera, yun pala yung gagawin mo. Kasi kunyari, nahihirapan akong magbenta ng theater tickets. Parang inisip ko, sana mayaman na lang ako, tapos alam mo yun, magbabar shows ka lang na intimate na, alam mo yun, hindi mo na kailangan, yung ganun eh, parang gagawin mo pa rin siya. Nagayon pa rin siya. Totoo yan. Parang, yun yung hindi nakikita ng mga magsasabi sa'yo na, ito exposure yan, kailangan ka lang ma-discover. Tapos yung mga well-meaning comments na, feeling ko magbo-blow up ka na soon. Yung Parang, ano ba itsura kasi ng blowing up sa inyo? Oo parang yung theater show, parang ang ganda nito, sana may maka-disco. Parang ikaw, parang, ha? Eto na yan eh.
Ito na yung... And exposure, it doesn't make sense. Sobrang dali nang i-expose yung sarili mo ngayon, dude. Like my phones. Actually, Pakita ko lang titi ko para like, kung gusto ko talaga mag-viral. Popost lang titi. Yun din Hindi yung... natin sure. Hindi Hindi natin natin sure, Kasi try mo. Anong, saan mo siya po-post? Ha? Facebook. Wala. Gagano'n lang yung mga... Zoom in. Ima-minority report pa yung picture mo. Enhance. Parang si Robert Downey Jr. sa Iron Man, di ba? Sobrang bullshit. Ganun yung computer niya, di ba? Parang, By the way, dun Oo sa, nga eh. yung nakakainis na dun sa Robert Downey Iron Man na yan, sobrang hindi na talaga, like, nag-transform siya into Iron Man dahil sa isang ring. Like, nung nangyayon na, puta kayo, ako anong ring? Kailan to? May ring dun sa, Avengers. Andun yung costume niya. Tapos andun yung costume niya sa Bracelet ring. na, bracelet na. Tapos, this is bullshit, dude. Hindi, sa huling Avengers nga, tumutubog na lang sa kanya eh. Hindi na siya suit talaga eh. This sucks. Diba? So, nung si Spider-Man naging web, okay pa yun sa'yo. Oh. may degrees. Okay pa yun. Okay pa yung high school student lang siya, gumawa siya ng sobrang genius na webbing. Oo. Okay pa yung kalaban niya yung kontrabida na gawa sa literal na buhangin. Oo. Yeah. Okay pa yung si Thor, lumilipad, no? Okay pa yun eh. Technically, Based Pero siya yung sa... bracelet, wala na yun. technically si Thor di siya lumilipad. Yung hammer. Yung Yung hammer niya. Ito mo, nerd na to. Sinasakyan niya lang. Fucking dork. Hindi kasi sabi ni Stanley, Pero paano siya lumiliko? Di ba wala, di ba parang, Sinisteer niya yung- momentum to ng... Oo nga. Tapos liliko mo. sinisteer niya. Eh kung may momentum yun, di nasira na yung Oo. momentum pag linigo niya. Magical yung hammer niya. Tapos yun, biglang, dyan doon mo i-added yung extra detail. Pero nakakatawa yung si Stanley, sabi niya, kaya daw basura yung, kaya daw di niya magets yung DC Heroes. Kasi si Superman, sabi niya, nakalipad siya. Paano siya nakalipad? Nakalipad lang siya. Dilipad siyang ganun. Wala daw sense, walang physics. Oo, walang physics. Pero si Thor daw kasi, binabato niya yung hammer, tapos sasakin niya yung hammer niya. Pahatak daw niya sa hammer. So parang, okay. So lahat daw na lumilipad sa Marvel, may explanation kung ba't sila lumilipad. Hindi yung, May physics eh, no? alam mo yun, lilipad ka lang ng walang pasabi. Hindi, Diba? kinukuha niya sa sun yung power niya, Red, si Superman. Para siya nakakalipad. Ha? Kasi iba nga, ito. Para siya nakakalipad. Iba yung gravity sa home planet niya. Parang times 50. Hindi ah. Yung Hindi gravity. ah. So Hindi tumatalon lang si Superman. in Oh, short. technically, tumatalon lang So siya. paano nga siya Kaya liliko? lumilipad siya, nakaganon pa nga Hindi, siya. diba lumilipad siya. Tapos nakakat yung tatapak siya, tapos gaganon ulit siya. Kinakat. Kinakat yun, Kasi hindi ganun kaangas eh. Hindi kita, hindi Oo, kita. Kaya parating frontal yung shot eh. Oo, No? ganun lang siya. Tapos meron pala siyang fin na gumaganon-ganon sa likod. Ang pangit. Diba? Ayun, diba? Si Iron Man, pag nakita mo, meron siyang booster sa kamay tsaka sa paa. Oo nga. Si Jimmy ba yung baklang Iron Man yung yung paglipad ganun? Si GB. Si Jimmy ba? Baklang Iron Man ng puto. Galit din ni GB. O yan, si GB. Yun, hindi yung maka- pinaka-hindi mainstream sa lahat. Yes, pero hindi siya makakancel ever. Ha? Ay, sorry. Siya yung pinaka, hindi mainstream pero magaling. You're right. Hindi, tsaka draw talaga. Yeah. Pag, Oh pag my nag-show God. si GB, Sold out sold out kaagad. parati, di ba? Oo. Oo. May mga ganun eh. Doon din ako na-inspire sa mga tipong John Santos na okay, meron silang showbiz career, lumalabas sila sa mga TV show minsan, ganyan. Sa pa yun, John Santos. No? Diba? Pero putsa, magpo 4 dates yun a year sa Newport tapos sold out. So parang tayo na. Yun ang malupit, di ba? Kaya performer talaga siya. no? Oo. Hindi siya, yun yung sinasabi ko na, or yung sinasabi nga nila na hindi star na, gusto ko sumikat. Parang gusto niya talaga mag-perform. Yes. Gusto niya talagang, parang ganun. Actually, doon din ako parang nung nagka-Netflix ako. Pag mini-message ka ng mga tao na enjoy nila, parang naisip mo, hindi ko naman narinig yung tawa na mga to, parang di counted. So parang doon mo talaga naisip na mas masaya pa rin kasi mag-live live eh. Oo. Ramdam mo eh. Tsaka diretso eh. Diretso sa'yo yung pera. yung tawa. Ay, yung Diba? tawa. Yung tawa. Saan Iba ba? yung ha-ha-ha na comment sa ha-ha-ha Oh, yun nga live. Oo, iba talaga. Talaga. Yun, yung Hard Sell Cooling Show ka March 22, Alabang, Oo. Insular Theater. Tapos dito ka na sa podcast mo, i-announce yung special ko sa August. Nakaisip na ako ng title. Ano pangalan? Victor Anastasio, walang Netflix special. Sobrang Tapos aspirational. may Netflix logo. Angas, no? Angas, no? Sobrang aspirational. Ang angas, no? Tapos yung walang net. Tapos yung mga Netflix Sa August, logo. Walang net. Saan to? Sa Irwin, QC na ulit. Tingnan Home mo. court na ulit. Bumalik na. Ateneo. Oo. Irwin Theater, 1,000-seater yun ah. 1,000-seater. Oh, pwede ko i-close yung balcony do. 1,000-seat. Hindi mo pwedeng close. Ako naman hard sell ko, March 14, brick wall lang, BGC. Yun. Take plenty of tickets available. Ako rin pala, March 29, Century City Mall.
Saturday Hilarity. Yung pangalan ng ano. Ganda, ganda. So, isa yun sa mga bagong deal natin with Century City Mall dahil wala nanonood na movies. Binibigay na yung cinema sa live performers. Wow. So, yun. Abangan yan. Magandang partnership namin Century City Mall. So, Kabit din So, sa ano kung natin. pinapanood ka, may mga big gulp na drinks. pwede. May mga taters. Nagmumomol. Pare, game yun. May natutulog na matatanda. May nagpipinggera. Pero ano lang siya, very intimate theater. Wala pang 200 seats. So, yun. Tickets on sale, comedymania.ph. Lahat yan, nandun naman, di ba? Nandun Lahat. Tapos patan nyo lang yun. Actually, pwede na tayo matulog. Kaya pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos? Kanina pa tayo tapos. Kanina pa tayo. Ako, kasi Red, may sakit ako recently kasi. Nag-quit ako Yung mental uminom. health mo, yung mental health Nag-quit mo. ako uminom. Oo nga, actually, ang ganda nga ng balat mo ngayon. Yeah, din ako uminom. Nag-quit ka uminom? Yun. Forever? Hindi, binawasan ko yung pag-iinom ko. Nag-quit siya noong Tuesday. Nung Tuesday. Noong Tuesday. I still drink. I used to drink. But I still used to do. too. But I you used to too. Mitch Hedberg. Okay. Ayun, so tingin ko naman, showbiz, yes or no, I would say, para sa akin, it depends kung anong focus mo. I think merong added benefit pa rin. Do I regret na nireject ko maging parte ng kampo ni Ibana Alawi sa Batang Quiapo? Hindi, kasi nakapag-tour tayo. Pero baka kinasikat ko siya na solid. Pero nakapag-tour tayo. Tsaka hindi pa natin nagagawa yun. Nakapag-tour ako with like my comedy brothers sa Australia at Singapore, di ba? Oo. Wala, ang sarap, ang saya nun. So, masaya nun. Lalo na ng Melbourne yung talagang nandun ka sa... Yung Sydney kasi hindi ko na-enjoy. Ewan kung bakit. Okay. Sa Melbourne na parang nandun ka sa cities kahit anong puntahan mong direksyon. Napalakad ako nun eh. Sabi ko, tayo na sarap maglakad dito, malamig. Ganda sa Melbourne. Grabe, para gawin ni Red yun. Dapat in love siya sa city. Wala pa ako New Balance nun, so masakit pa yung sapatos ko nun. Diba? Okay, yun. Tickets namin, comedymania.ph/shows. Punta kayo. Follow nyo kami sa social media. Victor Nastasio, Comedy by Red, Fundren. Hindi kailangan ng showbiz. Depende. Hindi ko alam. Chime in sa aming FB group, Reno Dele Nawaki Doers. Meron din FB group na si Vic. Kaka-open ko lang. Intellectual Walls. Simple lang. Okay. Ayun. Intellectual Walls. Follow nyo rin po. Bilhin nyo yung linya-linya shirts namin. Lahat! Puta! Gawin nyo lahat! Supportahan nyo kami. Bigyan nyo kami pera straight up. Andren, take it away. Guys, there's no business like show business at pwede na tayong matulog. Bato yun. Ganda nun, putang inaalo. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.